Ito po ang sinabi ni, para lang po maunawaan natin yung sinasabi ko. Ito po ang sabi ni ni suggestion ni Rodante Marcoleta. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China. Napakayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging kakampi sa mga darating pong mga panahon. Ang ganda, 'di ba? Ang yaman ng China. Naging partner, nakikipag-partner sa kanya yung Europe. Alam niyo ba yung Europe at that time? Lalo na yung Great Britain. 'Di ba? Kaya nga napunta sa Hong Kong yung Great Britain eh. Dahil sinakop nila yung China eh. Hindi ko lang alam kung nasakop nila lahat. Pero yan po yan eh. Hanggang sa nagsettle na lang sila na yung Hong Kong na lang hawak nila. Hindi ko alam yung Macau kung Great Britain din o Portugal. Ang point lang dito mga kapatid, yung mga dating ang mga mananakop ng China, na mga Europeans, nakikipag-deal ngayon sa China. Tayo wala. Hindi tayo sinakop ng China, hindi natin sinakop ang China. Wala po tayong naging karanasan ng sakupan with China. Etong mga to, nagsakupan. Masasama ang loob, sinakop kami ng mga yan. Pero very willing sila mag-usap ngayon. Kasi alam ng mga Europeans na kung hindi nila magiging kapartner ang US, pwede nila kasi parang nag-aala Duterte sila eh. Binabaliwala nyo kami ha. Binabaliwala nyo kami US ha. Papakita namin sa inyo na pwede namin maging kaibigan ng China. Di ba? Ganun lang yan. Laro-laro lang sa politika. Ang point ko, sila ngang nagkasakupan noon, nagkasamaan ng loob. Pwede pa rin po silang maging magkaibigan. Tayo, hindi po natin, wala po tayong sakupan na naganap na. O meron kung ituturing yung pananakop yung mga batuhan dyan sa South China Sea o West Philippine Sea o ano man ang tawag dyan. In fact, si Pangulong Marcos, pag nakikipag-usap sa ibang bansa, hindi niya tinatawag na West Philippine Sea yan. South China Sea. Kasi hindi siya maunawaan ng kausap niya. Ano ba yung West Philippine Sea pinagsasabi nito? Tapos tayo, ito ang sagot ni kaya yan yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Ulitin ko lang. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging kakampi sa mga darating pong mga panahon. In fact, ang ating DOT nag-propose ng 14-day visa free. 14-day visa free para sa mga Chinese citizen. Tanong, may mga pumapasok na bang turista na Chinese dito sa Pilipinas? To para bumalik uli sila sa Pilipinas. Kasi po ang Chinese tourists, isa sa pinakamalaking turista, pinakamaraming numero ng turista sa buong mundo. Buong mundo po kapitbahay natin siya, hindi natin siya maimbita sa Pilipinas dahil yun na nga sinasabi natin na nakapakapangyarihan ng gobyerno nila sa mamamayan eh. Pag sinabi nila huwag kayong pumunta sa Pilipinas, hindi pupunta ng Pilipinas. Tignan nyo, nakakatulong ba yung mga pinaggagawa ninyo? Sa visa free? Visa free na, wala pang pumupunta. Bakit? Ito po ang sagot ni Risa Ontiveros sa suggestion ni Marcoleta na unahin na lang natin yung mga pagkakasunduan, ekonomiya, ang yaman ng China, sarap maging partner. Sabi ni Risa Ontiveros,
Pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinagagawa niya sa ating karagatan, sa internal at laban sa mga opisyal ng ating gobyerno? Kita nyo? Wala pang gera yan, ha? Hindi pa deklaradong kalaban natin ng China. Ayaw na nating maging kabati. Gusto ni Rizal Ontiveros, perpekto. Maging perpekto mo ang China para maging worthy na kaibiganin ng Pilipinas. Tindi, no? Para kayo maging worthy na kaibigan namin, maging perpekto muna kayo. O, di ba? Parang sinasabi, bago namin kayo kaibiganin, dapat perpekto muna kayo. Ang liit na bagay. Wala talagang hindi pa tayo digmaan. Paano pa kaya kung kadigmaan natin ng China ngayon? Paano tayo magsasalita ng kapayapaan sa mga pag eto leader natin? Yan po ang problema natin. Expect nyo po. Pag nanalo pong presidente si Rizal Ontiveros, etong mga Erwin Tulfo na to, palala po ang sitwasyon natin sa China. Hindi po tayo paganda. Isa lang ang tanong eh. Gusto nyo ba maging kaibigan ng USA, Russia, China, India, Australia, Canada? Saan po nag-uugat lang lahat ng problema natin dyan sa China? Wala pong malinaw na foreign, hindi po malinaw yung pinuno natin, yung kaisa-isa natin na dapat nag-aasikaso ng lahat. Hinahayaan niya lang eh. Dapat yan, tumahimik na kayong lahat. Hayaan niyo ko. Ako lang naman ang totoong may kapangyarihan. Si BBM lang po ang totoong may kapangyarihan makipag-deal. Yung foreign relation po natin, kay BBM lang dapat yan. Lahat, nasanay tayo na ang daming presidente. Mahirap talaga pag feeling nila mahina ang presidente. Ang dadaldal ng lahat eh. Sa tingin nyo ba merong tariela nung panahon ni Duterte? Wala. Kung ano ang gusto ng presidente, yun ang susundin ng lahat. Dito, wala kasi malinaw. Eto tayo, kaibigan natin yung China.